Pag-usapan po natin itong si Senador Joel Villanueva na ang dating ay pastor kasi lagi nga sinasabi maka-Diyos makatao. Ito po ay sa issue ng dismissal order ng ombudsman sa kanya noong 2016. Pero 2019, nireverse yung kanyang dismissal. At sa tingin ko po ay dahil sa impluensya, dahil sa koneksyon. At dahil dito, lalo pong nalagay sa balag ng alanganin ang senador. Delikadesa ang dapat pairalin dito. Hindi prinsipyo o hindi palusot. Pakinggan nyo itong sinasabi po ni dating sekretary ngayon ay Ombudsman Remulla. Tama naman ito kanyang sinasabi. Lumabas lang siya, sinabi ko may gagawin sa Ombudsman kapag siya. So, it's a surprise, secret decision that they made. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Probably you remember kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. So, ayan, no? Linaw, no? Naubo tuloy ako dyan. Ang sinasabi po ng bagong ombudsman ay nanahimik si Villanueva sa kabila ng alam pala niya na merong dismissal na noong 2019 pa. Nireverse ang dismissal niya noong 2019. Alam nyo, napaka-sensitive po ng isyong ito. Ang pinag-uusapan dito, graft in corruption. Para po sa inyong kaalaman, 2008 nang ma-embod si noon ni Congressman Joel Villanueva ng Sibak Party List sa PIDAP. Napaka-controversial nyo ng 2008. Tapos, pagdating ng 2016, after ng maraming mga investigasyon, sa ilalim po ni Ombudsman Conchita Morales Carpio, nakita niya na merong pananagutan, may pagkakamali sa paggamit ng PIDAP at kapangyarihan nitong si Congressman Villanueva noong panahong yon bilang party list, Sibak Party List. Kaya nagpalabas ang ombudsman noong panahong yon, dismissal for service. Dinidismiss na itong si Villanueva. Pero dahil pagdating ng 2016, administration na ni dating Pangulong Duterte. Okay? At malapit at sumusuporta ang mga Villanueva kay Digong Duterte. Yan ang background niya. Pagdating po ng panahon na magretiro si Conchita Morales Carpio as ombudsman, pinalitan ni Justice Samuel, Martires. Ini-appoint ni dating Pangulong Duterte si Martires noon kapalit ni Morales at natapos lang ang term ni Martires noong nakaraang July ngayong taong ito. At sa ilalim po ni Ombudsman Martires, ni-reverse yung dismissal order ni Morales Carpio. Sa halip na dismissal, inabsuelto, binaliwala yung dismissal order. Binaligtad ng panahon ni Duterte at saka ni Martires noong 2019. At hindi lumabas sa publiko ang dismissal na yan, ang reversal na yan. Wala. Ang lumabas lang yung dismissal noong panahon ni Morales pero hindi ipinatupad ng Duterte at ng Martires ombudsman. Tapos nung ma-reverse nga, itinago, hindi lumabas sa publiko. Ngayon, na binuhay yung dismissal order laban kay, ngayon ay senador na, dating congressman. Biglang nagsisisigaw ngayon si Senador Joel Villanueva. Fake news kayo kasi meron ng reverse order noong 2019 pa. At kaya niya na ilabas dahil sumulat na ngayon ang bagong ombudsman, Remulla, sa Senate President
na kung pwede ipatupad ang dismissal order laban kay Villanueva. Tapos ngayon biglang lumabas si Villanueva, sandali, meron akong reversal order. Ni-reverse ng ombudsman under Martires, under Duterte administration, ang naunang dismissal sa akin. So, pinulitika, inimpluensyahan, naka-impluensya. Sa tingin po ninyo, maniniwala kayo na naging parehas ang ombudsman, ombudsman Martires, diyan sa isyong yan. Ang isyo rito, korupsyon ha. PIDAP, pork barrel scam, nasangkot si Congressman Joel Villanueva noong 2008. Kaya dinidismiss na siya ng 2016. Tapos 2019, binago. Dahil senador na, dahil kakampi ni Duterte, kakampi ni Martires. Ganun ba? Yan ang bulok na sistema sa Pilipinas. Mabuti na lang at dumating ang Marcos administration. Nalaman natin ang totoo. Mabuti na lang at dumating at nilagay si Ombudsman Boying Remulla. Nalaman niya ngayon ang totoo. So, sino ang tama at mali ngayon? Diba? At sino ang kawawa? Siyempre ang kawawa, mamamayang Pilipino. Napatunayan na, kaya dinidismiss sa serbisyo bilang congressman, naging senador pa dahil kakampi nila. Ngayong senador na, nabago na yung desisyon at ngayon senador pa rin. So, delikadesa ang dapat pairalin. Kung meron delikadesa si Pastor Joel Villanueva, kasi pastor ang dating laging kinasite niya yung Bible Wala daw siyang problema, malinis daw siya, walang problema. Yan palang problema Dinismiss ka na. Pero posibleng na-influensya, kaya nabago ang dismissal. Ngayon senador ka pa rin. Kung meron delikadesa at mag-resign, mas gwapo, mas bida ka, pastor o senador. Pero pag hindi mo pinairal ang delikadesa at nanatili ka dyan sa pwesto, iba ang dating mo. Ang pinag-uusapan sa buong mundo, grabbing korupsyon. Kung nadamay ka ng 2008, idinadamay ka ulit ngayon sa kasalukuyang mainit na isyu ng korupsyon na tumanggap ka umano ng pera, daan-daang milyon, sabi ni Engineer Alcantara na kaibigan mo na itinidinay mo. O saan tayo maniniwala? Diba? Dapat ang isang senador may delikadesa, dapat isang senador ay maging halimbawa, dapat ang senador na mataas ang posisyon, ipakita sa taong bayang siya ay karapat-dapat sa posisyon. Dito sa nangyaring ito, hindi mo pwedeng ipagmalaki na dismiss ang kaso. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na malinis ka dahil hinatulang ka na Iisipin ng taong bayan at ng channel na ito na impluensyahan mo ang Ombudsman Martires kaya na-reverse ang desisyon ng dating ombudsman. Pati ombudsman na independent body, napapaglaruan. Pinaglaruan ba ninyo ang taong bayan, ang ating batas, at ang mga institusyon? Mapapailing ka na lang. Only in the Philippines. Please like and share nitong video ito.